Hindi tama ang pagkaunawa. Ito ang iginiit ng Department of Foreign Affairs patungkol kay Navotas District Representative Toby Tiangco nang questionin ng mambabatas ang DFA sa hindi agad pagkansela sa pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang banga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Sa pahayag na inilabas ng DFA kagabi, sinabi ng DFA na ang mga alegasyong ipinupukol ni Congressman Tiangco sa kanila ay patunay na hindi nito nauunawaan ang mga legal na pamantayan pagdating sa passport cancellation. Muling ipinaliwanag ng DFA na isa sa mga dahilan upang makansela ang bisa ng isang passport ay kung may utos ang korte at kung ang may-ari nito ay napatunayang nagkasala sa kasong kriminal o itinuturing na takas o fugitive sa batas. Dagdag pa ng DFA, ang prosesong ito ay may sinusunod na legal na pamantayan at hindi maaaring maimpluwensyahan ng anumang pansariling interes o politika. Ayon sa DFA, iginagalang nila ang due process at hindi maaaring baliwalain o baguhin na lamang ang batas at gawing basta-basta ang pagkakansela ng mga pasaporte. Payo ng ahensya sa mambabatas, kung may tunay itong mga ebidensya, sa korte dapat nito idulog ang kanyang argumento sa halip na maglabas ng walang basihang paratang. Ang paggalang sa batas ayon sa ahensya ay hindi lang dapat sa salita, kundi laging sa prinsipyo ng paglilingkod sa publiko. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa pa rin si Zaldico sa kabila ng mga panawagang umuwi ito ng Pilipinas upang dumalo sa mga pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.